Yeah, alright guys, we're back here at Manila Hype Life. Ngayon, nandito tayo na. Isa to sa mga sasakyan na matagal na natin gusto i-vlog ever since, no? Isa sa mga inspirasyon natin kotse, no? Ang Bods Garcia, the B-Specs. Double SIR. Double SIR. Sobra. Inspirasyon tong sasakyan na to, kung makikita nyo naman, di ba? Sobrang ganda. Di ba? Walang kaproblema. Wala ka talagang, walang tapon. Walang problema, walang negative. Brother, buksan ko ha. Go. Ayan, buksan natin. Silipin lang natin ang loob na, ayan, di ba? SR4 na Tomcat. Pogi. Parang ayoko hawakan, parang feeling ko madudumi. Ayan. Manibok na ninagit yan. Oh, ha? Yeah, ayan ang build. Build. Diba? Sobrang ganda. Brother, tell us something about your build, bro. Anong mga kinarga mo dito at paano mo siya binuo? Paano? I mean, anong mga niload mo? Anong inspiration mo dito talaga na ma-reach or yung goal na ginawa mo to? Gusto ko kasi talaga ng SIR. Hindi ko kaya bumili. Yan tayo eh. Kaya akong ng LXI. yung sa mga ito ang LXIR na tinatawag ni brother. Sabi ni brother Makoy, di ba? Ni M-Clicks. Yan, LXIR. Pero brother, ito sa mga hindi nakakalam, this is an LXI body, pero higit pa sa original SIR ang nakakarga dito. Technically, chassis number lang talaga iniba nito, pero yun talaga. pero the rest are the same, di ba? Higit pa yung naka-load dito eh. Compared sa mga stock na SR, talagang full aftermarket build na talaga to. No? Wala nang stock dito, meron pa rin. Marami pa. Marami pa. Like sa makina, marami pang stock dyan. Ano pang mga stock na mga nakalagay dito? Technically. Kung yung mga naalala mo lang. Saang part? Makina, sige, Sa engine muna. Transmission, head, manifold, stock pa lahat yan. Transmission, head, Tsaka manifold, yan, stock pa yan. pero mga inner parts wala. May mga Na load. nakalagay. Pero naka-double spring na rin. Oo. Yun lang. Pero yung Stock. port, yung shapes, B18. B16B. B16B. Okay. Kita nyo, sobrang ganda, di ba? Alam nyo, pag ikaw magbubuo, kung gusto nyo ma-inspire sa sasakyan, silipin nyo itong sasakyan ni Brother Bods Garcia. Sobrang ganda nito. Brother, ano na mga na-load mo dito? I mean, mga niload mo na mga parts na talagang alam mong mahirap na rin hanapin. Hindi kasi ako fan ng mahirap hanapin eh. Gusto ko yung magagamit ko talaga siya. Exactly. Yung more on parang reliable talaga, no? Meron sa market na alam mo magagamit mo talaga siya. Exactly. Same naman yung price, pero may mas mura pa nga eh. Meron pa rin dito na, alam mo yun, talagang hard to find na rin. Siguro yung AEM na yan. Kasi kaya ako tinatanong, not because to brag that it's rare, but talagang kahit bumili ka, even though rare parts siya or hindi, gusto ko makita nila na ginagamit mo. Oo. Di ba? Yung talagang ginagamit mo talaga. Hindi siya yung parang nakatago lang. I mean, no offense sa mga nagkikip talaga kasi iba-iba naman tayong pero syempre, mas masarap pa rin yung talagang binabatak, di ba? Oo. Yeah, katulad nito. Daily car, di ba? Naglo-load ka pa ng aso dito. Oo. Diba? Sinagit. Pag nag-grooming, di ba? Oo. So, ito na talaga daily car mo, no? Ever since, no? Ever since na. Yan lang nag-iisa kong kotse. Sobrang ganda talaga nito. Sobrang linis, no? Ang hirap din i-maintain nung ganitong, no? Ganitong... Punas-punas. Pag malinis na, kailangan maintain. Pero sa build mo, since ngayon, napunta ka na sa aftermarket, anong pinaka-ginol mo na ma-reach na bakit aftermarket parts yung kinukuha mo? Pag nagsawa ka kasi sa stock, gusto mo upgrade na rin ng konti eh. Ano ba? Para malaman ng mga viewers, ano bang benefits ng mga pag-upgrade?
personal satisfaction. Kasi performance, tama? Oo, kasi mas bibilis yun. Pero, Oo. Tsaka, correct me if I'm wrong kasi ako paniniwala ko, kaya nag-aftermarket parts ako. Kasi nga, compared kay stock, mas matagal buhay ni aftermarket parts kasi ginagamit sa racing eh. Imagine kung gagamitin mo lang pang street, pwede. pang daily. Di ba? Ibig sabihin, yung quality ng pangbasagan, medyo mas matibay si aftermarket parts, kaya Oo, mahal, di ba? naman talaga. Oo. Kung nakikita nyo, di ba? Oh, sobrang ganda. Tingnan nyo to carving. Isa to sa mga pinangarap kong ano. Pero blessed pa rin tayo at nagkaroon tayo ng Cusco. Kaya yan. So brother, di ba kinarera mo to kailan? So, ilan segundo nung kinarera mo to? 14s lang yan. 14 Oo. seconds. Pero nanalo ka twice, di ba? Ayan, singit natin dito sa vlog natin yung video na pagkakarera ni Brother Bods. Pero 14 seconds, 2 beses nanalo ka. Dun sa dulo na lang. Kasi marami rin kasi talagang kalaban nung time na yun eh. No? Pero at least, nakakuha ka pa rin ng 2 panalo. Kita nyo? Oh. Testing lang yan kasi this year lang kinabit yung B16B. Dati B20. Kasi bagong build nga pala, di ba? Bagong rebuild. Okay, bagong rebuild. Bagong refresh yung... Oh, ni-refresh lahat. So, sinabak mo kaagad siya. Gaano katagal since na-refresh yung makina? Last May. Last May lang yung refresh niyan eh. So, last May lang siya na-refresh. Alright. Tapos, gamit. Tapos tinakbo ko lang. Ganun. So, yun na. Nakadalawa ka agad na panalo. Kung ano itsura mo, makikita mo ngayon. Ganyan. Assist to, no? Walang pinalitan. Mugs, everything. Yan na yun. Yan yung tumakbo sa Clark nitong... Ultimo laman sa loob, parehas. Sobrang Gasolina solid. lang, syempre, nauubos eh. Sobrang solid. Pati tune nito, same nung karera at same yung street Ay, iba tune na mo. ngayon, iba na ngayon. May Iba yung binago street. na kaming konti. Iba yung street. Kapag nagsi-street, iba yung nagkakarera ka. Hindi, parehas lang. Pareho lang din. Oo. So, kung ano yung nasa race track, yun din yung gamit mo sa Oo, daily. yun din. Oo, yun. Alright. So, hindi mo pala pinap. Kasi iba may iba gamit doon, iba gamit kapag nag-street. Wala. Same lang, same lang. Tsaka magastos din paretsyon ka na paretsyon, di ba? Brother, anong satisfaction dito sa nung nabuo mo to? Ngayon, I mean ngayon, after na Masaya, karera kasi- mo na, nakita mo na yung mga... Masaya kasi na-reach ko yung goal ko eh. May goal kasi ako dito sa engine na to. Bigyan mo kami ng quick na parang lang ng goal mo dito sa build mo. Para lang at least Target yung ko mga lang dyan talaga, inspired. above 210 horsepower. Yun lang. Yun Okay, ang goal ko about dyan. 210. Above 210. Tapos, ngayon, Ngayon, 216 siya ngayon. oh, iwan eh. Huling nakita ko yung unang laban mo, iniwan talaga eh. So, eto na yon. So, eto, happy ka na. Wala ka nang gagawin na iba. May konti pang tweak. Meron pa kaming Hanggang saan Target. gusto mo itulak? Hanggang saan? 225. 2 to 5. Pero may laki yun. Sobrang laki nun. Sana. Anong pang changes ang gagawin mo? Plano mo? Yung Meron goal lang mo pang gagawin idagdag? konti na- Tuning? Or talagang check upin upgrade? lang. Parang may konti lang problema. Pero may upgrades pa rin. Wala na, yan na yun. As is na yon. Ayan guys, so nakikita ninyo. This is ito yung SR ni Bods na ginagamit niya na daily car plus race car. Every module ba isasali mo to? Oh. Every module na. So talagang panlalaro mo na rin talaga siya. Oh. Brother, kapag ba nilalaro mo yung kotse, madali ba siya masira? Or mas marami kang maintenance na gagawin? Dito wala. Or Pero minsan kapag nagde-daily ka tapos kinakarera mo, dito walang nasira. Parang ng huli. normal lang. Bukod sa meluwag siguro yung pulley ng aircon ko, yun lang nawala. kumalas. Yung pulley na aircon. Pero buti walang nadamay na iba. Yun Ano ang to? swerte. First, second, yung dalawang video na pinakita natin dito or after na? Nung first. Nung first. Nawala na ako ng aircon na. Akala ko naputol lang yung belt. Pero naka-on ka ba aircon nung tumatakbo? Hindi, di ba? Hindi nga. Oo. Akala ko na putol lang yung belt. Hindi Yung pala. Wala yung pulley. Humiwalay. Buti walang nadamay na iba, Wala, no? wala naman. Oo. Kasi yun isa mahirap yung kapag nadamay, naka-close ba yung ano nito? Check natin. Naka-close ba yung gilid? Oo, close. Kasi yung sa akin nakabukas eh. Nung karera, open yan. Open. Buti hindi pumitik sa timing belt. Buti nga. Sa timing belt, hindi siguro abot. Pero baka dun sa ibang Ibang alternator. part. Oo sa- nga. Yun nga. Swerte hindi.
So ayan. Buti na lang talaga hindi, no? Kundi mas malaking gastos. Pero usually ba, ano ba mga nasisira? Kung kanwari, kung may mga viewers tayo na gusto nilang ipang-karera at pan-daily, anong advice mo sa kanila? Kasi bago mo karera, check mo na lahat eh. Hindi mo masasabi kung ano masisira kasi. So meron, expect the worst. Oo, expect the worst, pero swerte pag wala. Katulad yan, yun lang yung nangyari, yung pulley. Yung pulley lang, no? Tapos pero kapag dinidaily mo kasi iba rin ang maintenance di ba? Yung pa lang. So dapat before sila kumarera, make sure that it is always checked. Actually, nung kinarera ko yan, nag-change oil lang ako, tapos bagong spark plug, yun lang, wala nang iba. After wala ka nang ginamit. Wala. Ito na yun. Oh, so yan. Di ba? Hindi siya pala hindi pala siya sobrang arte technically. Kasi di ba minsan Pag ganito, pag ganitong street car, pero kapag mga pro, pag yun mga na. race car na yan, medyo Mayat-maya na talaga, marami pinapalitan. Kasi minsan marami nagtatanong na okay ba yung karera ang ginagamit mong daily car mo? okay lang. O, depende lang sa category talagang gusto mo pasukan. Depende sa may-ari din. Kasi meron may-ari na ayaw mabubugbog yung Ng sasakyan. Pero, sabi mo nga wala namang bumigay di ba? Wala, actually wala talaga. So dahil wala namang bumigay dito sa bukod kotse, sa kung consider kasama yung pagbigay dun sa nawalang pulley, yun lang. yun lang. Kasi wala din naman namin in-expect na hihiwala yun. Wala naman At umakyat pa tayo dito sa Tagaytay ngayon. Kita nyo, walang naging problema, walang okay na yung pulley. Oo. So wala talagang naging problema. So, kasi kaya kayo, kita nyo to kay Brother Boy, isa example na rin to na, alam mo yun, kahit mamahalin man yung mga parts na nakukuha ninyo, gamitin nyo. Diba? Huwag kayo i-enjoy nyo kasi mahirap yung hindi nyo na-enjoy din di ba? Talaga yun dapat. Oo, Kung ano enjoy nyo yung build mo. nyo. Don't stress out na parang, kasi dahil syempre laki na ng gastos mo, minsan ayaw mo nang gamitin, ayaw mo nang ilabas, di ba? Nangyari na sa akin yan. Dati, eto ba na-try mo, minsan dumaan sa'yo na parang ayaw mo na siyang ilabas? Yung Corolla ko dati. Yung Corolla. Oo. Pero ito talagang dineside mo, hindi, gagamitin ko to kahit magkano umabot gastos Yung Corolla ko ko dito. dati, di ba nakita mo na siguro yung pictures nun? Yun, talaga nanginayang na ako gamitin. Which is, pinagsisiyahan ko kasi Hindi mo na-enjoy? Hindi ko na-enjoy. Ang nag-e-enjoy ngayon sa build mo is yung nakabili. hindi, kasi yung bumili, pinart out din niya. Okay. Pero at least ito ngayon, di ba? Binuo mo to for your own satisfaction, may goal ka for Kaya your own na sinali ko to ng transport show nun, sabi nila sa akin, iyan ka na naman, hindi mo na naman gagamitin. Sabi ko, hindi, promise, gagamitin ko to. Ayan, gamit. Kasi may tendency talaga may tendency talaga pag gumastos ka. Isa yun sa problema ko dati kasi nung time na bumibili akong dati spoon build pa lang talaga gusto ko. Pero nung time na nakita ko, mahal na ng iba. Syempre pag binili mo yun, hinayang ka na gamitin. Nahinayang ka na Kasi upuan. wala lang yun. Di ba? Gamitin mo. Pero pag ginamit mo talaga, So, wala mindset mo yung sarili mo, gamitin mo. Kasi para ma-enjoy mo yung Sayang ginagastos. naman sayang yung ginastos mo. Kung may masisira, normal yun. Masisira at masisira Moving talaga. parts lahat Oo, tama. But compared naman to other cars, Honda matibay talaga, no? Lalo na nga, yun na nga, kung aftermarket parts pa yung mga nasa'yo. Depende. Siyempre, pagka Mitsu tayo, sabihin nila, matibay din nila. Pag Toyota tayo, sabihin, matibay din. So, depende. Sabagay, siguro dahil masyado tayong, Actually, ito experience natin. Pare-parehas yan, di ba? Kung paano lang niya binuo, kung paano in-execute, yun lang yun. Yung maintenance din, importante. Dapat maintain. Oo, I-maintain. dapat talagang alagaan mo. Yun talagang aalaga mo. Kasi eventually, kung hindi mo alagaan, madadamay-damay yung mga sira. Hanggang sa lalaki na yung gastos mo, di ba? Ayan, yun. So, ayan guys. Sobrang, solid. Yan ang SIR ni Brother Bods. LXIR, ka nga ni Brother McCoy. Kita niyo? Ha? But still, kahit ano mangyari, these are still, ito pa rin, SIR pa rin siya talaga. Hindi, kasi parang ang nakakategorize lang naman dito is the VIN number, ay yung chassis number. Yung chassis number lang naman talaga. Dahil si Padec 454 lang, yun lang, parang gawa lang siya dito sa Pilipinas locally. Yun lang naman yun Siyempre, yung value. Pag sa'yo. Pero depende pa rin naman sa, sige mo naman Kaya yung kasi ako, build mo. nung time na binuo ko to, wala akong pakialam Oo. Kumbaga parang, sige, LXI, dahan-dahan binuo. How long?
simula nung nakuha mo to, na-reach mo tong certain point na to, ito sabi mo nga, ito na yung parang partial, no, ito na yung parang halos nandun ka na sa point ng full build ka na. 7 years. 7 years. See? So, yun, nakita nyo, 7 years ni Brother Bods to chinaga. Dahan-dahan. You know, it doesn't matter nga kung ano nga. Dito na, ito napakagandang example. Even though it's LXI, kasi Pero kalokohan yung full build Hindi totoo yun. full build. I mean, full goal. Oo. Full goal, yun. Full goal. Pero yung LXI, it doesn't matter if you are Bigote, EG, SIR, pare-pareho lang yan. Basta depende yan kung paano mo bubuuin. Kasi tandaan ninyo, hindi kayo bumubuo para sa approval ng iba. Binubuo nyo yung sasakyan nyo kasi gusto ninyo. I mean, for your own satisfaction. Ayan ang napakalaking example. 7 years, no? 7 years. And dahan-dahan bago ka mag-reach ng point na to. Oh, so hindi nyo kailangan madaliin. Kaya huwag kayo ma-pressure o mawalan ng gana kung minsan walang pera, walang pambili ng parts. Tsaka lagi Hintay kasi lang. nasabi sa mga nagbubuo, bumuo kayo ng magagamit nyo. Exactly. Wag yung talagang bubuhay mo lang para gawin pan-display. Oo. unless marami ka talagang kotse at collection mo lang talaga yun. Collection yun, oo. Pero Oo. kunyari, Isa lang ang dalawa kotse mo. Oh. Bakit bubuo ka ng hindi mo magagamit? Exactly. Di ba? I mean, talagang gamitin mo. Kasi sayang, ang laki ng ginastos mo sa mga, I mean, mahirap mag-maintain. Di ba? Huwag na natin pag-usapan yung aftermarket value, pero yung value ng mga parts, pero yung mahirap mag-maintain. Yung pyesa ng SIR, hindi na rin biro. Yung pyesa ng Honda, hindi na rin biro. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa na, alam mo yun, na parang kapag Honda, minsan kasi wala ka ng pera, pipilitin mo, ay, tatama rin ako sa build ko. Di ba? Perfect example yung kay Rafael. Oo. Pakita natin Binuo yung ano. namin yun para gamitin. Kasi mo po, Manila, vegan, Manila, vegan. Oo nga. Pero mas madiin pa yun kaysa dito. Talagang full force niya yun. Matagal din ba binuo ninyo yun? Kasi ikaw bumuo 1 year. nun eh. 1 year. Ang bilis. Oh. I mean, you know, talagang kapag ikaw naman, you have all the budget that you have for that car. Basta Walang binuo problema. namin siya ng pinag-isipan na kailangan magagamit natin to kasi yan lang yung kotse. Yun lang din yung kotse niya. Yan lang din ang kotse niya na Katulad natin lahat. pambiyahe niya ng Manila, vegan, Manila. Tapos pag, yun na. Bakit kami bubuo ng hindi mo magagamit? Exactly. Tsaka Kahit sayang. sobrang diin nun, very usable yun. Kasi talagang sobrang sinagad niya aftermarket yun. May stock parts pa ba si Rafael? Wala. As in, wala. Pati mga pang-ilalim, Wala. lahat, wala. Wala na. Wala. Chassis na lang. Chassis na lang, tsaka yung ilalim. No, pero, Pero ang hater daw no kasi 3M plus million build. well, Totoo. if you have the budget, why not? Yun nga. Totoo. Pero kung hindi mo abot yung budget, huwag ka sumabay sa hype. Di ba? Yun lang yun. Mag-enjoy ka ng build. Isa yun sa reason nung nakikinig ako sa inyo. Di ba? Sa inyo, sa'yo, brother, nakikinig ako sa'yo, nakikinig ako kay Boss Al. I mean, hanapin mo di ba? Kasi totoo naman, way back in the 90s and the early 2000s, yung mga build dati, hindi naman pang purong-puro lang talaga eh. Talagang dati, kahit interior, papare-upholstery yan, di ba? Pagandahan ng re-upholstery, puro custom, di ba? So parang yun nga, kung di mo talaga kaya abutin yung hype, kasi minsan sa sobrang habol ka ng habol ng hype, hindi mo na na-enjoy. Nagiging stressful na lang yung nangyayari. Kasi nga, habol ka ng habol, na gastos ka ng gastos na sobrang mahal. At the end, Pero naman yung iba, ayoko na laging sira. Bakit laging sira? Kasi hindi mo ginagamit. May mali. May mali. Oh, di ba? Tsaka hindi ginagamit. Ayusin mo ng Tama. Exactly. Kumbaga, correct practice makes you perfect. Hindi practice makes you perfect. Di ba? Ayan. So, ayan guys. So, kita nyo, sobrang inspirasyon to, no? Inspirasyon to si Brother Bods talaga. I mean, totoo lagi. Lagi ako nire-real talk nito eh. I mean, ano bang gusto mong gawin sa build mo? Gusto mo lang ba dahil approval ng ibang tao? O gusto mo dahil gusto mo siya? Di ba? At dahil yun na magiging parang kaligayahan mo. Yun lang dapat natin laging tatandaan when we're building cars. This is a perfect inspiration, no? This is yun nga. Ano to, 97 na LXI? 2,000. 2000 na LXI. 2000. Na SIR body. Oo. Na SIR body, di ba? Imagine mo from that, na maraming, alam niyo sa community natin, minsan maraming
kung ano-ano na sinasabi. Pero it doesn't matter. It doesn't matter. It's ikaw yun. Kung paano mo bubuin yung pangarap mo, and then your dreams will be an inspiration to everyone. So isa na to doon sa magagandang example na, alam mo yun, binuo ni Brother Bods for 7 years. And now, hindi lang ako, kundi marami sa grupo namin at marami sa community ang nagiging inspirasyon tong sasakyan na to. Yan ang number 1 na kotse ni Brother Bods Garcia. Nakalalaro lang nitong Motul. Sobrang solid. Brother Bods, sobrang thank you ha. Thank you, brother. B-Specs, no? B-Specs, Brad. Kung kailangan nyo ng mga rims, original rims, gusto nyo na medyo mura, makakakuha kayo kay Brother Bods. Message nyo si Brother Bods Garcia sa B-Specs, aftermarket parts, di ba? Aftermarket parts meron. So, kung may budget kayo, message nyo si Boss Bods doon. Tapos, from there, bibigyan kayo ng mga pwede abot na meron si Boss Bods na pwede niyang si Brother Bods na pwede niyang ibigay sa inyo, 'di ba? So yan, so here once again, ito ulit yung kotse niya, and once again, thank you again for watching Manila Hype Life, guys, and please continue to subscribe and support our channel. God bless.